Then open your mouth, stir up the in the name of Jesus. God bless Israel. I pray in the name of Jesus. Thank you, Lord, that the Bible is true. Lord, the Bible is 100% true, oh God. I just thank you, Lord, that you, Panginoon, you said in your word, those who bless Israel, I will be blessed. Amen. Lord, I just thank you, Lord, na ikaw, Panginoon, patuloy na nagko-cover sa iyong bansang pinili, sa bayang pinili mo, Panginoon. Lord, no weapon of the enemy, Panginoon, shall prosper to them. In the name of Jesus. Lord, I pray that the God of covering, of protection, the God of Abraham, Jacob, and Israel, Panginoon, Isaac, Panginoon, I pray na ang siyang nag-iingat sa kabuuan, Panginoon, ng Israel. Amen. Mga kapatid, ang gabing ito is not gabi ng pag-ihit, kundi ito yung gabi ng panalangin. Ang sabi sa Ezekiel 22 verse 30, ako'y naghahanap na may mamagitan. But sad to say, ang sabi ng Lord, wala akong matagpuan. And tonight, Lord, matagpuan mo nawa kami bilang isang tabamagitan at gamitin mo kami ang aming bibig. Come on, let's praise. Sa bayan ng, sa bansang Israel at sa mga nangyayaring, mga pangyayari sa bansang ito, alam niyo, habang tumatagal po tayo sa paglilingkod, naunawaan ko na ang church ay hindi tinawag na para tayo lang. Tayo'y tinawag para sa globally. Tayo'y tinawag para sa Great Commission. May pakialam tayo. Lord, I pray, Lord, mula, Panginoon, sa kabuuan, Panginoon, nangyari even sa Iran, sa lahat ng naapektuhan, Panginoon, ng mga bahay, pamilya, bansa, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, you are the God. Ama, Lord, kung inialaw mo ito, Lord, ikaw rin, Panginoon, ang magbibigay, Panginoon, ng comfort sa mga pamilya. Lord, patuloy namin itinataas. Lord, Israel is for you, O God. Sabi ko, ang Israel is for you, O Lord. God bless Israel. God bless the Philippines. Oh, hallelujah. God bless America. Lord, ikaw, Panginoon, maghari. At sa pangyayari ito, Panginoon, Lord, naniniwala ko, even sa bansang Iran, ay merong mga taong nakakilala doon. Lord, I pray, nagamitin niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, sa nangyayaring ito, Panginoon, I pray in the name of Jesus. Lord, patuloy ko, Panginoon, itinataas na Lord, na yung mga tao na naroon, Lord, na bigyan nyo ng tapang, lakas ng loob, na mag-speak about you. To speak your name, Yeshua Yamashiach. Patuloy ko, Panginoon, itinataas, Panginoon, na nangyayari ngayon sa Taiwan, sa China, sa Japan. Lord, kung saan, Panginoon, matindi, Panginoon, nangyayari, Panginoon, nagirian. Lord, sabi mo, Lord, na hindi mo hayaan, Panginoon, mapahamak ang iyong mga anak. At nakikita po namin ng daming dalawang mata, narinig ng aming dalawang tainga. Panginoon, na ikay malapit na talagang dumating. Amen. Lord, kaya, O Lord, sa gabing ito, Lord, kita mo ang bansang Pilipinas. Iniyak, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, na nangyayari sa Pilipinas. Lord, kung saan, Panginoon, ang politika, Lord, intervene, O God. Yes, Lord. Ikaw, Panginoon, maghari ka sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Maghari ka, Panginoon, mula sa pinakamataas, Panginoon. Take full control, Ama. Lord, magpadala ka, Panginoon, ng tao upang hipuin ang aming presidente. Lord, ang vice presidente, ang Senate President, ang mga senador, ang gobernador, ang congressman, Lord, lahat ng mayor, vice mayor, Lord, councilor, Lord, mga kapatid, this is how we pray. We don't pray para sa ating sarili. We pray para sa ating mga nakikita sa seventh sphere. Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, just thank you. I just thank you. Lord, just thank you na may ginagawa ka sa bansang Pilipinas. May ginagawa ka, Panginoon. Lord, I pray for the revival. I pray, Lord, for the revival. Lord, maraming mabubuo na kaya sektor. Come on, pray for me, mga magulang. Pray with me. Lord, lalo ngayong Panginoon, pasukan na naman. Lord, makita ng pamalahang ito ng edukasyon kung ano ang mas makakabuti, Panginoon, para sa pangkalahatan. Not just, Panginoon, panig, Panginoon, para sa estudyante,
Higit sa lahat, Panginoon, makita nila na kailangan, Panginoon, ng mga guro ng atensyon, ng pahinga. You're our hope. Lord, iniyak ko po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sapagkat meron kang mga guro, ng mga pastor, manggagawa, Amen. na naapektuhan sila, Panginoon, sa kanilang trabaho. Lord, kung kailangan, Panginoon, baguhin ang curriculum, ang mga nangyayari, Panginoon, sa bawat school. Lord, makita nila na napakahalagang umuwi sa Panginoon sa tamang oras sa mga estudyante. Makapagpahinga. Lord, makita nila, Panginoon, in the name of Jesus. Ipuin niyo po, come on, ganito kahalaga sa amin ang panalangin. Ganito kahalaga ang panalangin. Ganito kahalaga ang panalangin. Ama, move in the government. Move in our education. Oh, Ama, Father, Lord, ikaw ang maglalagay, Ama. Ikaw ang maglalagay, Panginoon Jesus. Lord, ang mga sekretary, Panginoon, kung saan. Hallelujah. Lord, hindi lamang yung pansariling kalagayan ang kanilang nakikita, kundi mabalanse lahat, Panginoon. Yes, Lord. Oh, hallelujah. God bless the education ng Pilipinas. Amen. Lord, kita nyo kung paano na-stress ang mga teacher, ang mga kabataan. Lord, ang dalangin ko naway, Panginoon, magpadala ka, gumalaw ka. At kung hindi man kami, Panginoon, yung nasa loob ng church na may kakayahan na gamitin, isend mo sila, Ama. Lord. Sabi mo sa iyong salita, ano man ang aming pagkasunduan dito, Panginoon, ay iyong gagawin. Lord, itinataas ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang art and media. Come on, pray. Sabi ko, pray. Lord, sa pangalan ni Jesus, the Lord, all fake news, Lord, the last, Panginoon, of I, Lord, anuman, Panginoon, hindi kaya ayat na mapanood, Panginoon, sa Facebook, social media, Lord, in the name of Jesus, Lord, I pray it will be shut down. Lord, tunay nga po, Panginoon, na binigyan nyo kami ng technology para sa kapakinabangan namin. Lord, ngunit dapat maging careful kami. Lord, sa art and media, sa lahat na napapanood, sa ginagawa, Lord, mula sa TikTok, Instagram, Facebook, hallelujah, sa YouTube, hallelujah, Instagram, hallelujah. Come on, come on, come on. Kung ikaw ay born again, manalangin ka sa pangalan ng Jesus. Lord, take full control. Lord, I approve all the spirit of demonic. Lord, I use the keys of the kingdom sa art and media. Lord, sa YouTube, sa Google, sa Netflix. In the name of Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ni Jesus, I approve you in the name of Jesus. Lord, I just thank you, our Father. Lord, right now, Lord, itinataas ko, Panginoon, patuloy at naniniwala ako, Panginoon, na may ginagawa ka, Panginoon. Lord, even in the business, I pray, the Lord, kung Lord, maglalagay ka ng tapat na mangunguna sa mga business, Lord, whether in the DPWH, sa lahat ng larangan ng business sector, Panginoon, Lord, we rebuke, Panginoon, the spirit of corruption. Yes, oh God. In the name of Jesus. Lord, Ama, patuloy kong itinataas na maglalagay ka, Panginoon, ng mga businessman, ng mga anak mo. Amen. Lord, kung saan magiging pattern sila, Panginoon, ng kasunod ng mga generation ng businessman and businesswoman. God bless the business, Panginoon, here in the Philippines. Lord, sa pangalan ng Jesus, patuloy ko, Panginoon, itinataas. Oh Lord, ang sektor, come on, ang church, come on, pray, ang simbahan. Yes, oh God. Lord, magkaisa. Panginoon, ang lahat ng born again. Magkaisa ang lahat ng nanampalataya. Lord, I rebuke, Panginoon, disunity, division. I rebuke, Panginoon, ng pagkanya-kanya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I pray continually, Lord, let the Spirit of fear the Lord. Let the Spirit of the fear of the Lord. Let the Spirit of fear of the Lord, Panginoon. Hallelujah, ay may tumula sa bawat puso ng bawat isa. Lord, let the Spirit of love ay tumula sa bawat isa. And we rebuke, we cast out in the name of Jesus. Lord, all churches is in you, Lord. Lord, we are the body, you are the head. Yes. I just thank you to all pastor workers, Amen.
Lord, come on, let's pray. Continually I speak covering to all pastors, Lahat ng elders, workers, leaders, and the members of the church and the body of Christ. I pray, the Lord, ng mga nasa pwesto, na sila, Panginoon, ay patatagin mo, palaguin mo sa pangalan ni Jesus. Jesus' mighty name. Come on, let's pray continually the family. Sa kanila. Sabi ko, continually the family, pray. Sa kanila, O Diyos. Hallelujah, I pray to every family, Panginoon. Hallelujah. Come on, because the first na ginawa ng Lord is pamilya. Lord, ang mga pamilya ng marach na, sa pangalan ni Jesus. Lord, in the name of Jesus, intervene, O God. Pagpo-born again. Makakilala sila sa iyo, Panginoon. Nang sa ganun, mas mapabilis ang iyong pagdating, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Right now, let's pray. To all worship team, pray. Pray. God the Holy Spirit, yung mga namumuno sa bawat churches, sa mga worship team, Lord, we are same, Panginoon, standing same platform. Kung ikaw'y part ng worship team, lift up your hands. Lord, renew and restore the first love to them, O God, in the name of Jesus. Lord, I pray for the divine fear na, Lord, na maging magandang halimbawa ang mga worship team. Maging good pattern sila sa mga nakikinig, sa mga nakakita, sa mga nangunguna, Panginoon, in the name of Jesus. Sa mga head ng vocalist, Panginoon, head, Panginoon, ng instrument. Lord, I pray, oh Lord, all worship Him, not just here, Panginoon, in our church, but all worship Him. Lord, sa tuwing aawit sila, Lord, bumababa, Panginoon, ang iyong presensya. Nagpapaborn again sa mga tao. Aawit sila kasama ng mga anghel. Lord, I pray ang mga worship team ay prayerful. I pray ang mga worship team, Panginoon, ay nagawa ng devotion araw-araw. Lord, give them strength, give them grace, give them power, give them courage. Oh, the worship team is rise up. The worship team is rise up day by day. Oh, the worship team is rise up day by day. Lord, we are a doer. Lord, we are a doer of your God's word. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we cancel, we rebuke the spirit of fornication. Hallelujah! Come on, you are being praised. Set free! Set free! Set free! Set free! Oh, I rebuke. Come on. Cancel it right now. Approve it right now. Approve it. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Now, sabi ko kanina, bilang ikaw ay worship team, watch yourself. If hindi ka na nanalangin, hindi ka nagdi-devotion, hindi ka faithful, I encourage everyone. The Lord said in Revelation chapter 2, verse 4 and 5, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. You forget your first love. Listen, the Lord is calling to you right now. Go back to your first love. Be a lovers of God's word. Be a lover of God's presence. If ikaw ito right now, lift up your hands and begin to thank the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. To repent. Yes, To change your mind. Lord. Humble yourself. Why? Listen, inaasahan ka ng Lord na maglilid ng pamilya mo. Yung mga kasalanan na hindi namin nakikita. Lord, sa oras na ito, Lord, kahit kami mga pastors, Lord, even ang iyong lingkod, kung may nakita ka sa akin, Panginoon, na di kaya-aya, Yes, Lord. sa amin, Panginoon, ng mga pastors, elders, Lord, we just surrender it all to you, O God. Amen, Lord. Come and take over, O Lord. Yes, Lord. I just thank you for the grace Thank you, Lord. that comes from you. Lord, sa iyong habang Lord, biyaya. teach us, Lord, to become submissive in you. Yes, Lord.
fully surrendering you. Amen, O God. Come on, let's pray to all you and young pro. Rabababahande rinibihande. Shakaralabahanda. I said this is the kind of prayer. Sa pangalan ni Jesus, all youth a place overflow. Is walking in holiness. Is walking in holiness. Is walking in holiness. Is walking in holiness. Oh, come on, burn, burn. Matupok lahat ng Espiritu. Hallelujah, matupok. Hallelujah. Let it be burned right now, be burned. With the fire of the Lord, cleanse you right now. From outside to inside, come on. From inside to outside, burn. Oh, hallelujah, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Lord, I just thank you that all youth a blaze overflow is a youth, is a young pro who is a lover of God's word, Amen. a lover of God's presence, walking in the fear of the Lord. Lord. They are like Timothy and Titus. Hallelujah. They are like Joseph, a youth with the integrity. Amen. Lord, they protect their purity. Yes, Jesus. They protect themselves. Protect yourself. Yes. At sa oras na ito, Panginoon, salamat na kilang Diyos na buhay. Working in mighty ways. Lord, patuloy ako nagpapasalamat at naniniwala So amazing, O God. na Lord, come on, lift up your hands bago tayo makinig ng word. Father God, in the name of Jesus, increase the capacity of our spirit to partook and partake in the realm of the frequency of the Holy Spirit. We just thank you that all you always said, we must come up higher day by day in the Spirit. I just thank you, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. I just thank you for the now word, proceeding word, fresh revelation. Lord, that we be able to see, we are able to hear, we are willing to be open, we are willing to be received. Say we receive. We are willing to receive the divine seed. Every time we receive the divine seed, every time we receive the divine seed, Lord, makinig. Every time you receive the divine seed, you have a divine life. Amen. I just thank you, Lord, for the now word. The enabling grace, Panginoon, sustain us, overflowing us, Amen. shield us, and protect us. In Jesus' almighty name. Amen and amen. Glory be to God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi mo, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. So, hindi ko na ito na paano. Kasi, ngayon ko lang to finish talaga. Because, halos araw-araw ang pagtuturo ngayon. Amen. Puri naman. Okay, ang ating topic, what is our topic? It's talking about understanding the purpose and power of prayer. Amen po ba? Amen. Because meron pong purpose ang prayer. Amen. Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya nga, we are right now praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kailangan natin itong maunawaan. Amen. Hello. Amen. At nakarang taon nga, the best ko ito itinuro yung being matured in prayer. Pwede kang manalangin, pero hindi lahat ay nagmamature sa prayer. Amen. Sabi ko nga, the highest calling is to become a son. At ang son, para makausap niya ang ama, kailangan niyang mag-pray. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Amen. So the foundation of prayer, it is necessary to understand the mind and the purpose of the Creator. Mamabangha ka na ang prayer, ang Lord ang nag-arrange nito, ang Lord ang nagbigay nito. Sabi ko, ang prayer, ang Lord ang nag-arrange nito, ang Lord ang nagbigay nito. Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Prayer is a result of prayer is a result of God's established authority. Sabi authority.
Prayer is a God-given authority sa kanyang mga anak. Amen. Tandaan nyo pa noong nakaraang taon na naituro ko sa inyo na the moment you don't pray, nagyayabang ka kay Lord. The moment hindi ka na nagpipray, na parang sinasabi mo, hindi kita kailangan, Lord. Because prayer, kung tandaan nyo pa ito, prayer is, makinig, dumidepende ka lamang sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. That's why bilang tayo na sa ministry, sabi mo, we need to grow in prayer. We need to grow in That's why prayer. prayer is a result of God's established authority, structure between heaven and earth, as well as product of faith. Amen po ba? Prayer is a simple, ganito siya kasimple. Every time you pray, you respect God. Amen. Listen. Every time you pray, you respect God. Amen. Every time you pray, you honor God. That's why the moment you don't pray, listen, the moment you don't pray, listen, you dishonor God. Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya maraming manampalataya, hindi nila alam, dishonor na nila ang Diyos. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayo? God will not reveal to a man na kung ang taong ito ay hindi mapanalanginin. The deep things about God, the deep things or the deep revelation about Him, about the Holy Spirit, about the Word of God. Makinig, nire-reveal niya lang ito sa man of prayer. At meron ako nakuha doon sa aming seminar na pinaulit-ulit sabi niya, you are the answer. Amen. God created man and woman, especially ang man, you are the answer. Amen po ba? Amen. That's why sabi sa Matthew 18, verse 18, sabi niya, 2 or 3 gathering in His name, in the midst, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, no? 2 or 3. Makinig, 2 or 3. Naggagather ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Amen. At ano man ang ating ipagbabawal dito sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At ano bang ipapahintulot natin dito sa lupa, ay ipapahintulot ko sa langit. And you are the answer. Amen po ba? Amen. Because God will not violate the laws and principle na kanyang establish in the beginning of the Bible pa mismo. Amen po ba? Amen. Nakita nyo yung verse na yun, Genesis 1 verse 26, ang sabi, let us make man upon our image, upon our likeness. Meron ako kita doon. Kunin nyo ito yung word, let them. Pag sinabing let them, ibig sabihin, let them have dominion. The word isang salid doon, to rule. Pero kunin natin yung word na let them. The word let them is, ikaw ang mag-decide, not the Lord. Amen. Amen. So how you decide? By declaring, by proclaiming. Sabi ko, by declaring, by proclaiming the word. Nakikinig po ba kayo? Amen. Amen po ba? Amen. Because Because prayer was born out of God. Ang prayer po ay nanggaling mismo sa Panginoon. Ano pa? Prayer ay ang Diyos ang nag-arrange. Hello? Amen. Kasi tingnan mo yung katabi mo. Nilikha ka, maginig, sabi mo, nilikha ka, sabi mo, katabi mo. Para kausapin ng Diyos. Kausapin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Because prayer is talking. Amen. Prayer is not a monologue. It's a dialogue. Amen po ba? Amen. And my God, sabi, and my God And my God is a talkative God. is a talkative God. From Genesis hanggang Revelation, God is talkative. Kaya namangha ako kung paano sinulat ni John ang 1 John, 2 John, 3 John hanggang sa Book of Revelation. Hindi gano'ng makaibig si John. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, John, come up higher. Si John hindi nagsasalita. Pero sa panahon natin, pag ang revelation mo ay, gamitin yung word ito, ampaw. Makinig. Patuloy ikaw lang nagsasalita. But mula sa Genesis hanggang Revelation, tingnan nyo si Moises, paano nyo nasulat yung ganoon, kadetalye nyo yun? Paano nasulat ng kanyang mga ano? Because they keep listening to God. Sabi mo, prayer is not asking anymore.
Hindi na siya ngayon sa paghingi. Kasi clear ang picture, Irish. Ang sabi ng Lord, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Prayer, listen, is listening. Are you willing to listen? Sabi, are you willing to listen? Amen. Sabi ko, are you willing to listen? Because the moment you are listening, makinig, the moment you're listening, sabi mo sa katabi, the moment you're listening, The moment you're listening, the moment you're listening, the moment you you're become empowered. you become empowered. Na-empower ka. That's why don't go out, huwag kang lalabas sa realm ng frequency of prayer na hindi ka na-empower. Naalala niyo si Jacob in Genesis 28, nakipagbuno. Nakipag-restless pa siya. Talagang hindi siya lumabas doon sa ano yun na hindi siya blessed ng Lord. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba, every time you pray, God is talking, but you don't hear. Why? Minamadali mo. Every time nagpe-praise, praise and worship, God is talking. Like kanina. Habang nagpapawit si Irish, si Angeline, God is talking. Habang tumutugtog ka, God is talking. Habang nag-speak ako, God is talking. Amen. That's prayer. That is prayer. Amen. Kaya nga, hindi mo kailangan sa kwarto lamang para makausap mo ang Lord. God is talking in you. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya the word, let them, found in Genesis 1, 26, 27, di ko siya bubuksan, kasi alam na alam niyo po na ito. Ano, balik pa ikot-ikot yung butterfly. Iba na po yan. Ano? Iba na naman Bago yan. na yan. Praise God. Ano? Puri ng Panginoon. Yan, ano. Parang bin ako ng patahimik ah. Amen. Papunta na kay nanay. These words are critical. Kaya nga pag hindi nagtanong saan ba nagmula ang prayer, sa word let them. Kaya these words are critical in understanding the principle of prayer since this define the relationship ng Creator sa atin. Hello. Nakikinig po ba kayo maigi? Intended and desire with man sa planet Earth na ito. Let's go. Prayer is a mandate from the Creator to dominate the earth. Sabi ko, the earth was established in the declaration. Ito yung mga common na alam natin sa prayer. Lalo na yung mga nag-aral ng D1 at saka D3. Di ba? Alam natin yung acts. Adoration, confession, thanksgiving, supplication. Tawag dito ng mga pastor na is elementary teaching. Amen po ba? Let's go to the higher. Sabi mo, higher. 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 Higher level. Amen po ba? Amen. So the common understanding ng isa pang medyo napapangyan natin lagi, talking with God. Yung tinatawag na pag nagpipray. Di ba? Common yon. Pangalawa, pag sinabi mong common understanding ng about prayer, it is asking to God to provide all our needs. Yun ang common. Pag nagpipray ka, you ask na i-provide ang needs mo. Common siya. Tama? Kasi ibig sabihin, yun ang pinaka-common. Tingnan niyo ako. Magugulat kayo dito. Kaya ako namamanga ka talaga kay Jesus pag binabasa mo yung Bible. Never, kung nakita si Jesus na nag-pray siya, humingi siya para ipakainin siya, i-feed siya. Grabe, no? Nabasa niyo sa Bible? Pastor, yung 5 tinapay. No. Ibinigay sa kanya yun, itinaas niya yun para sa ibang tao, pero para sa kanya, never. Never siya nag-pray. Kaya nga, siya lang mismo ang una nagsabi na, Our Father. Siya ang una nag-introduce nun. Hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Pero yung pag-introduce ng Our Father, makinig, signify na makinig, na hallelujah, gusto ipakita ng Lord na ito na yung panahon. Hindi mo siya tatawagin lamang as a king or Lord given yun. Amen po ba? Pero matatawag mo na siya as a Father. Amen. Kaya pag ako nagpipray, to be honest, Father, thank you. Jesus, Daddy God, thank you. Because ay sign yung kalapitan mo kay Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Understanding the purpose and the power of prayer. Sabi, understanding. Understanding. Prayer,
Prayer is. Sabi ko, prayer is. Prayer is Foundation. foundation. Yan. Ang prayer po pala ay foundation. Amen po ba? Hindi yung foundation sa mukha mo. Ha? Principle in securing answer to our prayers. The foundation of prayer. Prayer, huwag niyo kalimutan ito, is listening. Prayer is listening. Amen. Nakikinig. Marunong ba kayo makinig? Amen. Paano kayo mag-pray? Pagkatapos nyo mag-pray, matutulog na kagad? Ganun ba? You must wait. Amen. Prayer is so exciting. Pero ang iba, prayer is panghele. Sabi ko, prayer is so exciting. Amen. Nakaka-excite mag-pray. Amen. Wow, tingnan nyo. Sino sabi mo, kumusta ang prayer life mo? Sino sabi mo? Na-excite ka pa ba? Prayer is so exciting. Nakaka-excite mag-pray. Amen. Ang tanong why? Bakit sobrang nakaka-excite mag-pray? Whether maingay ka man o tahimik ka man, ang punto ko doon, nakaka-excite mag-pray. Hello? Sabi ko, prayer is so exciting. Why? Because you are coming or going. You are meeting the King. Amen. That's why prayer is so exciting. Kaya pagka sa prayer mo, wala kang pangunawa, makinig. Hello, i-meet mo is yung King, makinig, magiging boring nga sa iyo. Kaya pag ikay umupo sa kama mo, sa ano mo, Lord, I'm so excited na makamit kita. Not just Sunday, but in your prayer life. Amen po ba? Amen. Because you are coming to meet the King. Ano pa, Pastor? Ayos on me. Sulat nyo ito. Prayer is fellowshipping with God. You have a divine fellowship. Hello. Kaya pinakapahalagahan mo yung prayer time mo. Kahit merong maniningil ng card back dyan, o makinig, kahit anumang katok ng kwarto mo, when you have a prayer with the King, you have a fellowship with God, huwag mo silang pagbubuksan. Amen. Ipakita mo kay Lord na siya yung priority mo. Amen. Amen po ba? Sabi nga ni Pastor Wilson, kung ang time ko sa intimacy ko kay Lord, kahit ano pa mga appointment na yan, pagka may intimacy ako kay Lord, cancel ang mga appointment na yan because mas priority ko si Lord. Amen. Nakuha niyo po ba yun? Amen. Nakikinig po ba kayo? Palakpakan po natin ang Lord. Napansin niyo habang tumatagal, even yung frequency natin sa prayer ay palalim ng palalim. Amen? Amen. Hindi na tayo basta, pray ka lang. Now, makinig. Para mas manalo ka excited. Ay, nga, pag ako pala magpe-pray, ang makaka-date ko, makakamit ko, ay walang iba kundi ang hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Accurate way to investing our time. Listen, ano yung accurate way to investing our time? Pray. Amen. Amen. How to invest your time? Pray. Amen. Siyempre, pag nagpipray ka, hindi mo na maalis sa iyo yun, hindi ka magbabasa ng word. Amen. Amen po ba? Amen. Pray. Always keep your spirit. Always keep yourself in the spirit of prayer. Amen. Sabi mo, always Always keep yourself keep yourself in in spirit Spirit. of prayer. Dapat ganyan po tayo. Amen po ba? Amen. Sabi ko, whether maingay ka man mag-pray o tahimik ka man mag-pray, naghihim ka man, always yung frequency mo is in the realm of prayer. Amen po ba? Amen. Wala, sabi ko, sa gabi ito, sabi ko, don't be passive, be radical. Amen po ba? Amen. Now, 1 Thessalonians 5:17, anong sinabi dyan? Pray. Pray without, sa isang salin, pray continually. Sa isang salin, pray without ceasing. That's why prayer must be continually, not gradual, but continually, without ceasing. Amen. Hindi ko sinabi pag ikinaglalakad, nagpipray. No. Pag sinabi nagpipray, you listen. You listen. Napapakinggan ko lagi si Dr. Miles Mundro. Sabi niya, no, ako nagtatrabaho siya bilang sa secular. Sabi niya, pagka may out niya ng, meron siyang break ng one hour, pumupunta siya sa beach. At doon siya
nagpipray siya for 15 minutes at nakikinig siya for 45 minutes. Yun ang pinaka-break niya. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kasi ang akala natin makinig, sa haba ng prayer mo, goods yan. Pero hindi sa haba ng prayer. Oh. Amen. Sabi ko, hindi sa haba ng prayer. Amen. Kundi sa dami mong napakinggan. Amen. Amen? Nakikinig. Amen. Kasi sa haba ng prayer mo, makinig. Hindi mo napakinggan si Lord. Amen. Wala akong kausap. Amen. That's why, anong pinaka-the best na prayer? You pray in the Spirit. You stir up the gifts. Amen. You pray in tongues. Rabo shekelebo anda. Amen. Makinig. Because every time you pray in the Spirit, you pray in tongues, you pray in the Holy Ghost, you speak mystery. Hello. Amen. Sino sa inyo ito nagpipray pa ng ng tongues lagi? Naglalaba ka man, nagpipray kayo, naliligo kayo, nagpipray kayo ng tongues? Oh, tignan nyo. You pray. Sabi dun sa amin sa seminar, kahit 1 hour, every day, 1 hour. Because yun ang sabi ng Panginoon. So, pwede ba kayo, di ba kayo pwede manalangin kahit 1 oras man lang? Hello? Amen. Amen po ba? Amen. So, sabi mo, pray. Pray. Sabi mo, pray. Pray. In Matthew 26 verse 41, ano sabi doon? Watch and pray so you will not fall. Watch and pray. So, hindi lang basta mag-watch. You need to pray. Because ang pag-watch mo at walang prayer, makinig, tatamaan ka pa rin. Watch and prayer. Ano sabi? That's That's willing, but the flesh less you put. The spirit is willing, the flesh is weak. Right? Ano yung context na yon? Yan yung context kung saan isinama sila sa prayer. Doon sa tent of meeting ng Lord. At sino-sino kasama niya? James, Peter, and John. But nakita niyo mga disciple, tulog. At hindi lang 1 time. Hindi lang 2 times, 3 times. Hello? Nakikinig po ba kayo maigi? Sabi niya, at doon ang sinabi ng Panginoon, hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Hello? Gusto mong maging, makinig, gusto mo magiging grounded? Rooted? Sabi mo, grounded? Grounded. Rooted? Rooted. In love? in love, Sa prayer? Ulitin ko agad. Gusto mo maging grounded? Rooted? In love? Sa prayer? Ang sagot ko dyan, mag-pray ka. Walang keme-keme doon. Kasi, Lord, gusto ko maging grounded, maging rooted, maging in love sa iyo. Sa prayer, ang sagot ko dyan, mag-pray ka. Amen. Amen. Yan ang isang bagay, tingin kayo kay Pastor, yan ang isang bagay na hindi ko ma-impart sa inyo. My personal anointing. Amen. My ministerial anointing, I can impart it to you. But my personal anointing, I cannot impart it to you. Amen po ba? Amen. Because my personal anointing, it will protect me, Amen. sustain me, Amen. strengthen me. Nakuha niyo po ba? Amen. Kasi pag hindi mo alam yan, gaya-gaya ka sa pastor mo. Hello? Nakuha niyo po ba? Amen. How's your prayer life? Ano sinabi ko nila? Sino gusto maging rooted, grounded, in love sa prayer? Oh, you pray. Amen. Yung sa iba katabi, yun ang palang sagot. Tandaan nyo lagi ito, the more na ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, the more na ikaw ay nasa Spirit, lagi, makinig, yung tukso ng lust of the flesh, lust of the eye, temptation, you can say, I don't want it anymore. Amen. Because makinig, yung frequency mo, yung appetite mo, ay appetite na ng presensya ng Panginoon. Amen. Pero the moment, makinig, the moment, nagpabaya ka, uti-uti kang manghihina, at may mga tukso, at makikita mo, bigla ka na lang, click here, click there, again, sabi, how's your prayer life? How's your prayer life? Agree? May kausap ba ako ngayon? Amen. Kanina sa jail, alam ni Micah, ito yung topic namin. Topic din namin ito kanina. Amen. At yung mga mata na nasa kulungan, naglakyan lang. So Micah na nag-iisang babae doon.
Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Amen. Now I pray makasama kayo. 18 naman kayo. Amen po ba? Amen. O, palakpak kay Lord. Tuloy natin. That's why in Luke 21, 34 to 36, ano sinabi dyan? Sabi niya, huwag kayo masyadong magsasaya at malapit na dumating ang Panginoon, but pray. Tama po ba? Sa Luke 21, 34 to 36, hindi ko po na talaga napaprint na Irish kasi last 2 minutes ko siya kinompress. Amen? Pero mo sunod-sunod po ako mag-speak ngayon. Amen po ba? Prayer is the way of life of our Lord Jesus Christ. Amen. Isa sa pinaka pattern, Jesus pattern ministry, kung paano siya i-separate niya ang kanyang sarili to pursue God, to pursue the Father. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya prayer is the way of life of our Lord Jesus Christ. We see in Mark 1 verse 35, early in the morning, downwatch, Jesus pray. Mark 1:35. Amen po ba? At nakita natin sa Matthew chapter 14 verse 23, Jesus pray in the wilderness. Luke 6:46, Mark 6:46, Luke 5 verse 16, Luke 6 verse 12, and Luke 11 verse 1. All of that is a pattern, Jesus pattern of prayer. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Amen. Amen po ba? Ito ay bibigay ko naman kay Irish, papagawa ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na talaga ibinigay sa kanya at, para sabihin, Pastor, nandito na ako, late na. Amen po ba? Amen. Sabi, if you want to be deep and rooted in prayer, ano ulit sagot ko kanina? Pray. The answer, pray. Amen? Amen. Listen, hindi yan, makinig, hindi yan ay tuturo. Bagamat nagtuturo ako ngayon, yung paglalim, hindi yan yung tinuturo. Makinig, pinipili yan. Amen. Sabi mo, pinipili. Pili. Nakikinig. Amen. Sabi ko, nakikinig ka ba? Amen. Prayer is not just to answer our prayer. Yan na. Sabi ko, prayer is not just to answer our prayer. Nakikinig po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Bakit ka nagpipray? Para ma-answer? Ano ba sinabi sa Bible? It already be done. Pero bakit mo kailangan mag-pray? Irish. Kung alam na pala, it already be done na. Bakit mo kailangan mag-pray? Ha? Ha? To thank Him? Ano pa? Bakit mo kailangan mag-pray? Kung alam na pala ng Diyos. Kaya, bakit? Ha? Para makausap. Para makausap? Sige, meron pa ba? To honor God? Ano pa? May sigot ako kanina. Respect. Respect God. Obedience. Makinig. Di ba, Kuya Robert, kapag, di ba, alam mo na, kaya mo na, mayroon ka ng pambigay kay Eman, right? Pero bakit kailangan pa siyang humingi sa iyo? Kung it already be done na. Bakit? Listen, tingin sa akin ha. Kunin niyo ito. Ito revelation galing kay Lord talaga. Bakit? Sabi niyo, bakit? Kailangan pala ng lambing. Every time humingi ka kay Lord, it pleases Him. It pleases Him. Kaya every time humingi sa'yo sa Eman, naramdaman mo amang-ama ka. Kahit may pangbigay ka na. Wala akong kausap talaga, oh. Amen. Nakikinig po ba kayo maigi? Kaya every time na kahit alam mong ibinigay ng Lord, pero gusto ng Ama na marinig because it pleases Him. Kagalakan ng Diyos na narinig niya ang kanyang mga anak na humingi sa Kanya. Amen po ba? Amen. Na ang tanong ko, nagpipray ka ba? Amen. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya nga yung mga anak na hindi nagpipray, nagnanakaw yun sa magulang. Nagkukupit yun. O nagsisinungaling. Nakuha? Tingnan nyo po, di ba? Kaya nga, palagan nyo kahit malayo, kahit gabi tayo, yung mga revelation na ganito, hindi natin basta-basta narinig ito ng sarili.
until na may magbukas sa atin. Amen. Amen po ba? Amen. Tuloy, sabi mo, tuloy, Pastor. Amen. Prayer is not just to answer our prayer. Nasulat nyo ba? Sulat nyo, ha? Amen. Okay. So, prayer. Prayer. Kunin nyo ito, dagdag nyo ito. Prayer is not just to be answered, our prayer, but prayer is to direct you, direct me, correct you, Amen. redirect you, Amen. position you. Amen. 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 Amen po ba? Amen. Malalim po bang turo ko ngayon? Amen. Ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Malalim po ba? Kala mo, pinapababaw ko na. Amen po ba? So every time na kayo nagpipray, makinig, sa mga bago, Richelle, every time nagpipray ka, hindi lang para humingi at hindi lang para ma-answer yung prayer. Dinadirect kayo ng Lord. Kinokorek ka ng Lord. Nakuha mo ba? Amen. At pinuposisyon kayo ng Panginoon. Amen. 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 Kung naunawaan mo ako, palakpakan mo ang Lord. Amen po ba? Amen. So, prayer, tapos isa sa nakita ko na pag nag-speak ako about sa prayer, glory be to God, the abundance of revelation. Kaya nga, gusto ko makuha lahat ng teaching ng being mature in prayer. Eh. Ano? Prayer, makinig. So, prayer is a sign that you love God. Amen. Oh. Amen. Amen. Ang real na nagmamahal sa Diyos. Makinig, nananalangin. Amen. Amen. At the moment you don't pray, you don't love God. Hello? Amen. Nakikinig po ba kayo maigi? Especially na kayo mga worship team. Bago, tingin, kunin nyo to ha. Bago kayo gumawa ng line-up, put it into the record, Your Honor. Bago kayo gumawa ng line-up, tingin kay Pastor, ang una nyong awitan, ang Lord muna. Yes. Don't pick a song na hindi magta-touch kay Lord. Amen. Choose a song na galing sa prayer life mo. It will become a vessel of honor. Amen. 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 Amen po ba? Amen. I-type mo tayo, Risha. Panurin mo ulit yan. Ikaw na magbigay sana kung gusto nilang humingi. Sige po. Amen po ba? Amen. Sabi mo, if you love God, sabi mo katabi, sabi mo, if you love God, tapikin mo nga malakas. Yung if you love God, lakasan mo. Yung if you love God, pray. Tama? If you love God, pray. Amen. If you want to be strong, You want to be strong. well, pray. Pray. Prayer is receiving manna comes from heaven. Amen. Amen. Hallelujah. Hello, yung iba ay blessed talaga dito. Yung iba, Pastor, ang lalim pala ng prayer. Akala ko, basta lang ako makapag-pray ng Aba Maria, pinupuno ka ng disgrasya. Mali ba yun? Di ba? Prayer is not a simple. Prayer is a deep. Amen? Kaya naalala ko, pag binabalikan ko yung mga General of God, si Catherine Kuhlman, yung mga General of God, ang puna na lang nila prayer. Amen? Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, make me a man of prayer. Hallelujah. Nakikinig po ba kayo? Amen. Amen. If you love God, well, pray. If you want to be strong, well, pray. Prayer is receiving manna. Comes from heaven. What is manna? What is manna? Bread from heaven. What is bread? The now word, the proceeding word, the fresh revelation. That's the word manna. Every time binabanggit ang manna, food for your spirit. Wala nang literal na manna babagsak sa atin dito. Pag sinabing manna, sa hindi ko alam, pero magaling. Umuulan ng revelation. Tinapay.
Alam ko, ako ay gutom din. Gutom din ako. Mamaya na. Ako ay gutom din ako. Okay, no? Anong bigyan? Kaya nga, napansin niyo ito, the pagkikay deep, babad, naka-immerse ka sa prayer, the manna comes from heaven, tuloy-tuloy. Amen. Nakuha niyo ba? Fresh ang revelation, like this. Amen? Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. At in-encourage ko kayo ha, yung napakinggan nyo ngayon, pwede nyo ituturo sa inyong mga life group na wala dito. Turo nyo. Para ma-impartan sila. Amen. Amen. Dagdag dito. Kapag ang isang manampalataya madaling mag-absent, madaling makinig, mawala sa church, mawala sa ministry, makinig. Tingin sa akin. Ang una niya napabayaan, panalangin. Wala akong kausap. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ito yung danger. Ito yung danger. Pwede ka na sa ministry Pati kang nasa ministry, na hindi nagpipray. ang hindi Pray. Di ba? Agree? Nag-agree ba kayo? Amen. Ha? Pero hindi ka pwedeng lumapit kay Lord nang hindi nang hindi nagpipray. Tama ba? Nakikinig po ba kayo? Kaya ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 9 and 10, let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Our Father, hallowed be your name. The word, let your kingdom come, yung maghari ang Diyos sa kaisipan mo, sa kaisipan natin. The word kingdom para sa bago, nakatingin na sila sa akin dalawa eh. The word kingdom, makinig, hindi literal na kingdom. Yung government, yung gobyerno. Kaya pag kayo nagpipray, Lord, pag sinabi mo let your kingdom come, yung gobyerno, yung paghahari, yung pamumuno ng sa langit ay mangyari dito sa lupa. Amen. Mangyari sa buhay ko. The word, let your kingdom, the rulership of God, the ownership of God. Kaya pag nagpipray ka, pag binabanggit mo, let your kingdom come, you allow the rulership of the Lord, the ownership of God to rule and reign in your life. Every time binabanggit mo yung let your kingdom come, let your will be done, in the spiritual realm, ganit ang musla nun. Dahan-dahan ka nagbabow down, nagni-kneel down. At ang unang nagbabow down, makinig, I rebuke yung mga nakasanayan nating prayer. Atin pong iyuko ang ating ulo at tayo manalangin. Mali! Ang niyuyuko po heart. Amen. Amen. Kasi yung ulo na yan, ang daming battle dyan. Iisip mo yung crush mo, yung boyfriend mo na lahi ka niloloko. Dapat heart. Ay ko dapat heart. Yung pinapaasa-asa ka lang. Di ba? Ay, kinig ba kayo? Kaya mo nang yung buko yung heart. Amen? Kung ano ang nakadeposit sa iyong heart, makinig. Makinig. Ibabato niya yun sa isip. At kung ano ang picture sa isip, sasambitin ng bibig. Kaya pag ang laman ng iyong puso, makinig, ay ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang presensya ng Panginoon, bumubukal ito ng papuri at pagsamba sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Oh. Sabi mo, delay. Minsan mayroon pag-delay. Galit-galit na muna, no? One of the keys of Christ, powerful ministry, is prayer. Amen po ba? Naginig po ba kayo maigi? Kaya kanina, pray muna ako bago ako magturo. Amen. Kasi ang gusto ng Lord sa atin, makinig. Hindi nyo na ito maunawa, kundi i-exercise nyo araw-araw, gabi-gabi. Pray in 1 hour. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Alam natin yung mga quotation na ito. Prayerless Christian is a powerless Christian. Di ba? But a prayerful Christian is a powerful Christian. Amen. Alam na po natin yan. At alam na rin ito yung quote na ito. The inhale, exhale. Ang best ko na itinuro sa inyo ito. The moment ini-inhale mo, makinig. Inhale, papaloob. Tama po ba? Exhale, palalabas. Ini-inhale mo lahat ng kabutihan ng Diyos. Amen. Tapos in-exhale mo na lahat ng pangit.
Yung mga pangit na emosyon. Yung mga sinid mode ka lang. Nag-PM ka. Mga yun, mga baka ganun. Mga nag-PM ka, nag-heart ka pa. Ano na yun? Amin po ba? Ba't pa ako napunta doon? Kaya daw klase may gusto mong sabihin si Lord. Amin po ba? Another meaning about prayer. Prayer is welcoming God in our midst. Amen. Amin po ba? Amen. Kaya kuya, ate, makinig. Hindi sa haba ng pray mo. Kung hindi, you welcome God in our midst. Lord, we welcome you in our midst. And we are willing to listen, Lord. Kasi minsan naboboring yung prayer kasi ikaw lang nagsasalita and you don't welcome God. Amen. Ang sabi ng Lord, hindi ako paparin pag hindi mo ako welcome. Kaya si Jesus sabi niya, let your kingdom, bumaba ka, Lord. Yung paghahari mo. Kasi ang aking Diyos ay gentleman. Hindi po siya gentle dog. Maraming mga maniligaw sa inyo, gentle dog. Hanggang ngayon, babae pang nililibre. Wala sa anak ko yan. Pag nalaman ko babae nang lilibre, sabi, makinig, hey, DA ka. Nakikinig? Amen. Nasingit ko pa yun, no? Disciplinary action. Di ba yun? Ano ba? Gusto mo ba? Ano raw yung DA? Okay lang. Nasingit ko pa talaga yun. Nakikinig po ba yun? Hello? Ano sabi? Makinig. You are precious na, like a... Ruby? Ha? Jewel. Ruby? Ano ba talaga totoo? Proverbs yun, di ba? Ikaw may alam you are Ruby. precious lang na yung basta sa isang version yun baka. May sarili ka palang Bible. Nakikinig po ba kayo? Kaya prayer is welcoming God in our midst. Amen. It is simply accessing the supernatural through the natural gathering of believers. Prayer is connecting our spirit to the frequency of heaven and it creates an alignment. Na-align ka Amen. with our agenda to His agenda, our will to His will, our purpose to His purpose. Amen. Palakpak kay Lord kung naunawaan mo ako. Amen po ba? Amen. Amen. At the moment lumalim ka sa pag-pray, ang bilis sa iyo ngayon mag-release ng forgiveness. Ang bilis mo ngayon makaunawa. People will hurt you. People will offend you. But when you are a man and woman of prayer, you release always grace and love. Amen. Offense is not issue to you. Amen. Amen? Ang pinaka-issue sa iyo, yung ayaw mo na maging kagaya sila. Ay, kinig ba? Amen. Ha? Be a man and woman of prayer. Hello. Alam nyo ba, pagka kayo ay man of woman, tayo ay man of woman of prayer, makinig. In the realm of the Spirit, mga apostle, mga matatandang mga pastor, alam nila kapag ang kausap nila, man of prayer or woman of prayer. Makinig. Anong sign? Walang kayabang-yabang yan. Hindi yan magsasabi, magaling ako sa gitara, magaling ako sa ganun. No. Simple yan. Amen. At kita mo yung pattern na pinakita din sa atin ni Pastor Wilbert. Amen po ba? Amen. Prayer is an earthly license for heavenly interferes. Galing kay Dr. Miles Munro itong quote na ito. Prayer is an earthly license for heavenly interferes. Amen. Prayer is listening to God for us to receive His accurate instruction to guide us and move according to His will and ways. Hello, nakikinig po ba kayo maigi? Now, increase in prayer. Increase in this area of understanding what prayer is. Amen po ba? Amen. Say mo prayer. Prayer. Ito na, medyo mag-agree kayo dito. Ang iba medyo tataas ang kilay. Prayer, don't look for exit. Ang iba kaya nagpipray kasi gusto nila makaalis. Gamitin ko isa. Prayer, don't look for exit or gamitin ko isa. Yung escape. Gusto nila maka-escape. Sino nagpipray niya gusto nila maka-escape? Makawala. Hello? Naalala niyo si Jesus nung siya di siya nag-pray na siya makalagad.
Amen. Walang kausap. Amen. Kaya kasi wala akong pwede gawin example dito si Jesus. Si Paul, alam niya na mangyari sa kanya. That's why, alam mo, prayer, don't look for exit to escape. Big no. Alam mo, prayer Prayer. is you look Is you look in the light. in the light. You follow the light. And every time you follow the light, Every time you who is the light? Jesus. Every time you follow the light through prayer, you face them one by one in the Spirit. You're born to win one by one. One by one. One by one. Day by day. Amen. Amen. That's why you don't pray the Lord. Alisin mo ako sa ganitong pangyayari. Face them. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. Isaiah 41:10. Siguro medyo may na-correction yun, no? Yung frequency. Kasi pag may dumanan siya sa pagsubok, gusto niya ng exit. Gusto niya ng escape. Naalala si Jesus, when Jesus prayed in John 17:17 or John 17 verse 1 to 17 hanggang pababa, sabi niya, hindi ko sila dinadalangin na alisin sa salibutan ito. Yun ang prayer eh. Right? Hindi para mag-escape, kundi to face. Listen, naalala niyo si David when David faced Goliath? Listen, kakaiba siya mag-isip kaysa sa lahat. David face Goliath. Amen? Amen. Kaya anuman pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, face it one by one. You're more than conqueror. Amen. Yung sabi ko, you're more than conqueror. You are born to win. And the grace of God is sufficient. Sabi ko, the grace of God is sufficient. Amen. For I am, kung saan ako mahina, doon niya ako pinapalakas. And God is able to do exceedingly abundantly more than you think and more than you imagine. Amen po ba? He's the same God, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. Ang sabi sa Bible, I will never leave you nor forsake you. Amen po ba? Hebrews 13 verse 5 to 6. Bakit po binabanggit sa inyo itong mga verse, scripture, napansin niyo po, sabi mo, prayer makes you humble. Not humble. Not humble. Naalala ko nung kami nasa seminar and the Lord, nag-usap kami ng mga, nagkaroon kami ng self-reflection, kami ng mga yan. Alam mo, yung dimension na ito, sabi mo dimension. Yung kalagayan natin ito, pag hindi ka naging aware, magiging mayabang ka. Amen. And I thank God that God show us kung ano yung character. Amen. Nakikinig ko ba kayo? Because sanay tayo sa scripture. Hindi tayo sanay na nagiging parang Berean church talaga tayo. We examine the scripture. Tapos yung nagsasalita doon sa unahan namin sa seminar ay more sila sa motivate. But we ask scripture. At pakiramdam natin parang there's something wrong. And God, pinakita sa akin ng Panginoon, anak, naalala mo, dati ganyan ka din naman. Imbes na, makinig kayo maigi, imbes na makita mo na why you don't pray for them. Amen. Kaya nung kami nalalagano, kami nag-usap-usap kami, nagpaayos kami kay Lord. Amen. Amen po ba? A man of statures, a man of wisdom, he or she admit, makinig, na naging mayabang ka sa ganung punto. Amen. Kasi ang hinahanap mo, scripture. Hello? Nakita niyo po ba? Amen. Oh, bakit ganito sila? Bakit ganyan sila? Kaya lagi pinapaalala ni Pastor Wilbert sa atin bilang nasa SCB Social Builders. Yung dimension na ito, pag hindi ka naging aware, magiging mayabang ka. Yes. Kasi there's a tendency, pupulaan mo yung iba. Amen. Nakikinig? And I thank God. Amen po ba? Sa maagang naturuan tayo ng Lord. Amen. Kaya pagka tayo ginamit ng Lord, makinig, sa inaharap, alam na natin mag-adjust. Amen. Amen? Amen. Oh, palakpakan po natin ng Lord. Sabi, always keep Always keep yourself in the spirit of prayer. yourself in the spirit of prayer. Prayer Pray. is you look in the light and you face them one by one because you are born to win
You're overcomer. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi ko, you're an overcomer. Amen. Amen. So, dyan na muna. Mahaba pa ito. Dyan na muna. Kasi, isa sa naunawaan ko din ngayon, pagka sa mga mas maigi yung meron kayong reflection at personal kayo makapag-pray. At listen, yung hindi na nagpipray, makinig, yung hindi nagpipray, huwag mahiyang magsabi, can you pray for me? Amen. Kasi hindi na ako nakapag-pray. And pagkatapos tayo ikaw mag-pray ka. Amen. Ganon tayo ng reflection. Ikaw reflection. Reflection tayo ngayon. Reflection tayo ngayon. Okay, sige. Ano po yung Berean? Berean Church. Ano po yun, Pastor? Ano po yun? Mga, makinig. Yung mga tao na ito, mga taga-Berean, lugar yun. Ay, lugar pala ba yun? Oh. Kala mo din mo, alam niyo. Okay, sige. Tayo mag-reflection.